Yo, what's up mga kateki, and welcome back again sa ating channel. So ito yung ating episode na no video, no return policy ng Shopee naman to ngayon. So hindi ito sa Lazada. Yan. So nakikita nyo, ito ay isang motherboard na nabili natin sa Shopee, sa Pay Later. Ito yung uhulug-hulugan mo ng depende kung ilang buwan mo siya gustong bayaran. So ito ay 3 months na babayaran ko na hulugan, guys. So utang ito, then habang ginagamit ko na yung unit. So dinadaan-daan ko to, guys, dahil motherboard nga, baka mas gasan natin yung box para in case na may sira ay pwede tayong mag-refund. Yan. So pag nag-unbox kayo ng mga ganito, no video, no return, is huwag nyo basta-bastang itatapon yung mga plastic, mga pinagbalutan. Sa ganun, pag may sira is pwede nyong ibalik o dun parang i-packaging. Yan. Yung experience itong in-unbox ko is hindi ko lang kung sira, pero I think sira, pero i-unbox ko pa rin. Binoise over ko na, guys, dahil yun nga, ito ay resibo. So isa rin to, guys, huwag nyong iwawala to kung gusto nyong mag-return o mag-refund. Important yan. Sa PC Works, shout out sa inyo, guys, mga Lodi. Ito yung unbox ko na order ko sa inyo, E520M K version 2. So ayaw itong mag-display o mag-power on. Nung bubuksan ko is duda ko walang seal yung ating box. Siguro I think tines nung seller. So dito yung mga previous niya, yung SATA cable, tas itong motherboard itself. So buksan natin, naka-tape lang to. So may unbox na rin ako dati, yung E320 ng Asus Prime. Yan, salpakan lang yun eh. Nilagay ko lang, tapos goods na agad yung motherboard. Okay na yung piso net natin agad. So dito na part na nagka-problema ko. Yan. So yung ilalagay natin dito is Ryzen 3. Yan, from the description, ang pag binilan natin is pwede naman sakop siya ng Ryzen 3 o yung 3rd gen na Ryzen. So ito, guys, ipapatong ko dun sa kanyang box. Ito naman yung HyperX na RAM para dito. I-unbox na rin natin and salpak na rin natin dito sa motherboard natin. So ito ay DDR4 na RAM. So nung in-unbox ko rin to, hindi ko alam kung may sira o wala, pero nung natapos ko yung video ay may sira at nagkaroon ako ng problema sa pagbabalik ng refund dahil nag-okay na yung order received. So dito may warranty sticker siya sa loob. Yan. So ito ay 8 gig. Yan, sinalpak ko na dito sa motherboard. Yan, nakalimutan ko yung gigahertz ng RAM na to. Sabi nung seller is hindi compatible sa AMD itong itong RAM na ito, guys. Pero gusto ko i-refund pa rin dahil nga hindi natin magagamit to, masasayang. Hindi naman sinabi dun sa description na hindi pala pwede sa AMD na processor tong mga to kung sakali. And matagal silang mag-reply. So dito lang ako na nung nag-order naman ako ng mga una is wala namang problema na RAM. So ito yung ililipat natin. So MSI board to and E320 to. Kukunin na natin tong processor na Ryzen 3 3200G. Yan, nakikita sa camera ng malabo. So lilipat lang natin yung
Kasi so dito yung nagka-problema sa HDMI niya, parang naging grounded kasi sa hugot balik. So pinili ko yung ganito, yung BGA. Pero meron pa rin siyang HDMI, pero BGA yung gagamitin natin. Ayan, so ililipat ko to dito. So itaas natin to. Tanggalin natin, dahan-dahan lang guys, para yung mga pens niya is hindi mayupi. So may guide yan guys, may arrow yan, so lalagay nyo lang. So may mga video na ako na ganyan kung paano ilagay yan. Yan, so nakabit na natin. Okay na yan, oh. Hanggang dito na lang mga lodi, abangan natin ang susunod na kabanata ng ating video. Yan, maraming salamat.